Hi guys, this is Paulo and we are going to review the MyPhone Rio 2. Bago natin pag-usapan yung specs and features niya, tingnan muna natin ang physical structure ni Rio 2. So, according to the manufacturer, Rio 2 has a 5-inch IPS HD full lamination display. Isa siyang klase ng LCD design that affords greater viewing angle and higher quality color reproduction. So, kapareho niya yung technology na ginamit sa mga Apple, iPad, and other LG devices. So, kung mapapansin nyo, kahit i-tilt nyo, nakikita pa rin siya. Hindi siya hindi nag-iiba yung itsura niya ng screen. Ayan. So, naka low brightness settings pala siya para makita natin yung screen. Ayan. Kasi pag hinay siya, mahirap na makita. So, sobrang liwanag. Sobrang liwanag ng screen niya kahit nasa ilalim ka ng araw at nagte-text ka, kita mo pa rin yung screen. Lagay mo lang sa high settings, yung brightness. So, ayan. So, ang back cover niya is made up of plastic. Ito. Plastic siya. Iba-iba yung color na available. May blue, red, white, and yung ganitong black na matte finish. Para sa akin maganda tong matte finish kasi hindi siya madaling magasgasan, saka hindi madaling magkaroon ng fingerprint. So, yung hindi ko lang gusto sa kanya is yung speaker grill na nandito. Dahil pag nakababa siya at nag-music ka, nakakabawa siya ng volume, humihina siya. Mapapansin niyo pag meron na kayong pag nakabili na kayo ng Rio 2. So, let's proceed sa specs and features. MyPhone Rio 2 is running on Android Lollipop. Tingnan natin. Ayan, Lollipop na siya. Ito yung latest Android version na available ngayon sa market. So, ang processor ni MyPhone Rio 2 is 1.3 GHz MediaTek quad-core processor. So, maganda na yung processor para sa mga mahilig sa games. Then, MyPhone has 8GB ROM and 1GB RAM. 1GB RAM is not big enough, lalo na ngayon na lumalabas na yung mga higher RAM phones, pero sa price niya, okay na siya para sa mga simple task and games. About sa internal storage na 8GB, medyo maliit siya para sa akin tapos preloaded pa siya ng mga apps, kaya lalong bumaba na yung available space ng phone. Ang tingin ko 4.9GB na lang yata yung usable. Tingnan natin dito o ilan na lang. So, ayan. Ang available na lang is 1.9 gigabytes. So, pwede mo naman tanggalin yung preloaded apps. Ayun nga lang. Kailangan mo mag-root. Hindi naman advisable mag-root dahil baka mawala yung warranty nyo. Kasi sa root, marami kayong pwedeng gawin. Pwede nyong gawin yung tinatawag na memory switcher, kung saan yung memory card yung gagawing phone memory. So, kung may 16GB kayo na memory card, magiging phone memory nyo is 16GB na rin. So, let's go sa camera ni Rio 2. Ang camera niya is, ang back camera niya ay 8 megapixel with Sony sensor and 5 megapixel front camera. So, yung mga sample na lang, sample photo, ilalagay ko na lang sa dulo ng video. Sa battery naman niya, meron siyang 2,800 mAh non-removable battery. So, na full charge ko siya ng mga ilang hours lang saglit lang. Then, nagamit ko na siya ng 14 hours. Saglit, pakita ko sa inyo yung screenshot.
So ayan. So kung paano ko siya ginamit, mga natural na paggamit lang, like pagte-text, Facebook, internet, games, Clash of Clans, yan, mahilig ako dyan. Then yun lang. Maganda yung battery sa mga ganitong phone na dahil yung 2,800 mAh malaki na. So pwede siyang tumagal ng buong araw without charging, pero depende yun sa paggamit, lalo na sa mga mahilig mag games and social media, kasi malakas sa battery ang data. Then ngayon naman papakita ko sa inyo kung paano yung Miracast na isang feature niya. Ayun yung sinabi ko nung unboxing. So wait lang at ayusin ko lang yung TV ko. So ito na yung gagawin natin yung Miracast. So yung ano ba yung Miracast? Yung Miracast ay yung feature kung saan pwede nyo i-connect ang phone nyo sa Wi-Fi enabled TV. Once connected, ipapakita sa TV yung screen ng phone nyo. So kailangan lang natin ay pumunta sa source ng TV. Yan, punta sa source, then click, piliin nyo yung screen mirroring ulit, source, screen mirroring. Then sa phone nyo naman ito, then sa phone nyo slide down nyo lang sa notification tray, makikita nyo yung cast screen. So tap nyo dyan. So isa-search nya more settings, then enable wireless display. Ito sa taas. So ayan, mag-search siya, makikita yung TV, then choose nyo lang siya, piliin nyo yung TV. So ayan na, connected na siya sa TV. So ayan, pinapakita yung kung ano yung nasa ano. So ito yung sample. Teka lang. Home natin. Yan. So ginagamit ko siya minsan pag nanonood ako ng Dota 2 tournament. Ay, napindot ko yung power button, sorry. Yan. So lakas lang natin yung volume. So ayan, maganda siya gamitin minsan pag nanonood ka ng movie, para kung gusto nyo manood kasama yung family nyo, pwede nyo siya gamitin. So ganyan nag-work yung Miracast. Pwede rin siya sa games. Example. Medyo delay lang yung lumalabas sa TV, pero okay lang. So ayan, no, example, no. Ganyan yung nag-work yung Miracast. Okay, so ayun yung Miracast feature na nabanggit ko. So yung game testing and benchmarking, gagawin na lang natin next video dahil medyo mahaba na yung video at baka maubos ng free space sa memory card ko.
So kung tatanungin nyo ako kung sulit ba ang 5,500 pesos nyo sa Rio 2, itong masasabi ko. Para sa mga maliliit ang budget, maganda si Rio 2. Maganda na siya para makapag research, internet, makapag social media, and then makapaglaro ng mga games na hindi naman ganun ka-high yung requirements. Kagaya na Clash of Clans, Nova 3, and Asphalt 8. So, papakita natin yan next video. So, kung kaya mo naman maglabas na extra, maraming local phones na available na sa market na mas mataas na ang RAM and processor. So, kadalasan may mabibili ka ng octa-core phones na nasa 10K below. Kagaya nung Cherry Mobile Flare S3 Octa. So, yan, that's it. And please don't forget to like and subscribe. I will be uploading the game and benchmarking test ng Rio 2 soon. So, thank you for watching.